Amen. Amen! Are you blessed? Amen! Ano pong gusto niyo? Praise and worship na lang or makikinig pa rin kayo ng salita ng Panginoon? Di ba? Ang gandang magpuri. Ganda yung natin, yung worship song. Shout Jesus from the mountain. Jesus in the street. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name of Jesus. Hallelujah. Palpakan na po natin muli ng ating Panginoong Jesus. Dahil po, ang pag-aaralan po natin ngayon, ang salita po ng ating Panginoon is about, I speak the name of Jesus. Amen. Are you ready? Ready na po ba kayo sa salita po ng ating Panginoon? Amen. Ang lahat po ng ready, muli nga po na magbigay ng pasiklab. Ayan, napalakpak po para sa ating book na buhay. Amen. Mukhang lang, dalawa lang yung nakita ko. No? Pag ang Panginoon daw ang pinalakpakan po natin is dapat. Yes. Pag tao naman, ganun lang. Palakpakan po natin muli ang ating Panginoon. Hallelujah. So, nabasa na po kanina ang ating text code na mahanap po dito sa, mababasa po natin dito sa libro ni Nehemiah, chapter 2, verse 17. Ulitin po po, sabi po dito, pagkatapos, sinabi ko sa kanila, nakikita ninyo ang kalunos-lunos na kalagayan ng ating bayan. Wasak ang Jerusalem, at sunog ang mga pintuan nito. Itayo nating muli ang pader ng lungsod upang mahango na tayo sa kahihiyan. Pagpalain pong pagkakabasa po ng salita po ng ating Panginoon sa hapong ito at bibigyan ko po ng tema ang ating binasa sa temang Rebuilding the Wall of Revival. Rebuilding the Wall of Revival. Pag sinabi po nating wall, ano po yung nasa isip po natin? Ito po, pader. Wall is a sign of protection. Kung ang isang bahay, ang isang tahanan, ang isang compound, pag wala pong paderyan at walang gate, madaling pasukan ng magnanakaw. Madaling pasukan ng masasamang loob. Maaari ding pasukan ng mga hindi maaamong mga hayop. At wala pong proteksyon ng ating pamilya. Wala pong proteksyon ng ating tahanan kung wala pong pader at gate na nakapaligid po sa atin. So, balit, kung sa amin po, yung tinitiran po namin is may pader lang pero walang gate. Kaya pag nagigising ako, maraming pupo ng aso ng kapitbahay. Kaya wala pong protection sa dumi. Although na we are safe doon sa mga tao dahil may mga CCTV po ang ating barangay. Pero sa mga aso po, dahil nakakapasok sila dahil wala kaming gate, pagising ko, talagang nagwawalis ako ng kalat ng hayop ng aming mga kapitbahay. So anyway po, sa panahon po natin ngayon, nawawasak ang maraming wall sa ating buhay. Broken relationship, a wall of relationship, a wall of friendship, a wall of business. Marami pong klase ng wall na dapat nating pag-ingatan ang nawawasak po sa ating buhay. Pero sa ngayon po, pag-uusapan po natin yung wall of revival. Kumusta po ang inyong pananampalataya, kapatid? Ang ibig pong sabihin ng revival ay improvement in the condition or strength of something. Kailangan daw na mapalakas mo kung ano man yung nanghihina mula sa iyo. That is the means of revival. Kaya po, pag nawawala po yung bakod ng ating pananampalataya, kung nawawala po yung bakod ng ating panalangin,
ay pwede pong mawasak ito at mawala tayo sa presensya po ng ating Panginoon. Ang story po ni Nehemiah, alam niyo po ang trabaho po ni Nehemiah, isa po siyang coffee maker. Hindi lang po siya basta-basta coffee maker. Dahil siya po ay coffee maker ng isang matanyag na hari. So bago ipainom yon ni Nehemiah sa hari, kailangan niya munang tikman kung tama yung lasa. Bago niya pakainin ang hari, kailangan niya munang tikman yung pagkain. So nabubusog si Nehemiah sa isang patikim-tikim. Ayan. So ang ganda-ganda ng buhay ni Nehemiah. Nagtatrabaho siya. Si Nehemiah po ay isang Jew na nagtrabaho po kay Haring, paano po siya i-pronounce? Artaxerxes. Ayan, bilang isang coffee maker. So habang ini-enjoy niya ang kanyang trabaho, may nangyayari sa kanyang bayan. Siya po ay nagmula sa bayan ng Jerusalem. Minsan po na napunta doon ang kanyang kapatid na si Hanani. Sa English po ay Hananay, sabi po nila. Pero dahil po tayo ay sikat sa Yaya, kaya tatawagin natin siya dito sa Pilipinas na Hanani. Yan. Hanani. So lumapit doon si Nehemiah, sabi niya, kapatid, Hanani, kumusta na yung lungsod natin sa Jerusalem? Alam niyo pong sagot ni Hanani, kalunos-lunos ngayon ang nangyayari sa ating bayan. Dahil tayo ay sinakop ng mga Babylonian at winasak nila yung ating pader at sinunog lahat ng gate. At inalipin nila yung mga natitira doon. Kasi ang mga iba, nagsialisan na sila. So ilan na lamang ang natitira sa bayan ng Jerusalem. Sa nabalitaan iyon ni Nehemiah, alam niyo po bang ginawa niya? Sa Nehemiah chapter 1, siya po ay lumuhod, siya po ay umupo at nanalangin sa ating Panginoon. Dahil sa sobrang mahal po niya ang kanyang bayan, nasaktan po siya sa pinalita ni Hanani na ang bayan ng Jerusalem ay nasa kalunos-lunos na kalagayan. Kung bakit pinayagan ng Panginoong Diyos na wasakin ang wall of Jerusalem na alam naman po natin that they are the chosen people. They are the chosen country. Minahal sila ng Panginoon. Iniligtas niya from Egypt. Lahat ng blessing ipinost ng Panginoon sa kanila. Pero bakit hinayaan ng Panginoon na wasakin ang kanilang bayan? Ang kanilang proteksyon. Dahil nga po sa disobedience. Ayan. Pag nag-aaral po kami, lagi pong sinasabi yan ni Bishop, napaparusahan ng mga Israelites dahil sila po ay nagdi-disobey sa kagustuhan po ng ating Panginoong Diyos. Sa kalooban ng ating Panginoon, kahit na binibigay na lahat ng pangangailangan nila, pero marami din silang reklamo. Kaya siguro, dumating na yung time na dapat na sila po ay magkaroon ng lesson sa kanilang mga ginagawa. Kaya hinayaan ng Panginoon na masakop sila ng mga taga-Babylonian sa leadership ni Haring Nebuchadnezzar. At doon nawasak ang wall of Jerusalem. Alam niyo po yung nakita ko dito habang pinapag-aralan ko sa panahon natin ngayon bilang isang Kristiyano. Diba sabi ko, hinayaan ng Panginoon na mawasak ang wall of Jerusalem. Pwede pala, no? Mayroon pala tayong divine discipline na ginagawa ng ating Panginoon. Once na nagkaroon tayo ng pagsubok sa ating buhay at hinayaan natin na lamunin tayo ng sama ng loob, may divine discipline pala na ginagawa ang Panginoon sa buhay po natin. At nais ko pong i-share po sa inyo, number 1, divine discipline. God may rebuke to hear our prayer. Pwedeng hindi niya pakinggan
ang panalangin mo. Once na lumalayo ka pala sa presensya ng Panginoon, once na tinatalikuran mo kung ano man yung mga kagustuhan ng Panginoong Jesus sa buhay mo. Isaiah 59:2, sabi ko dito, ngunit ang sala mo ang nagiging dahilan, kaya di marinig ang dalangin mo. Kaya God may rebuke to hear our prayer. Isaiah 59:2. Ulitin ko po. Ngunit ang sala mo ang nagiging dahilan, kaya di marinig ang dalangin mo. At siya ang dahilan sa paglalayo mo sa Panginoon. Nanggaling pala sa kasalanan, yun ang pag-disobey natin. Pwede pala na hindi pakinggan ng Panginoon ang panalangin po natin. Number 2, God may withdraw His presence. Pwede pala niya na hindi iparamdam sa iyo ang kanyang presensya. Yun ang nangyari sa mga taga-Jerusalem. Psalms 13:1, hanggang kailan ba, O Yahweh, ang lingkod mo lilimutin? So, pwede pala tayong limutin ni Yahweh. Pero may twist dito, huwag kayong mag-alala. Ha? Gaano ba katagal pa magtatago sa atin? Pwede pala na ilayo ng Panginoong Diyos ang presensya niya sa iyo. Pagpatuloy tayo na nag-disobey sa kanyang kalooban. Hello, church. Gusto niyo ba na hindi maramdaman ang presence ng Panginoon? Amen? Very good. Walang nag-amen. Number 3, God may stop preaching of His Word. Pwede din na hindi na kayo makapakinig ng kanyang salita. At pag once na hindi natin narinig ang salita ng ating Panginoong Yesus, our spiritual strength, spiritual life ay pwedeng mag-down. Diba, pag hindi tayo kumain, physically nangihina tayo. At pag hindi tayo nakapakinig ng salita ng Panginoon, manghihina tayo spiritually. Amos, chapter 8, verse 11. Darating din ang araw na pahihiralin ko sa lupain ang taggutom. Magugutom sila, ngunit di sa pagkain. Mauuhaw sila, ngunit hindi sa tubig. Ang kauhawan nila ay aking salita. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. So warning para sa ating mga anak ng Diyos. Warning para sa ating mga Kristiyano. Pag ayaw natin na i-stop ng Panginoon ang kanyang salita. Kung ayaw mo na mamatay ka spiritually, sundin mo ang kalooban ng Panginoon kahit nagaano kahirap ng buhay. Number 4, God may remove our hedge of protection. Pwede rin pala niya na alisin ang protection niya sa iyo. Isaiah 5:5. Kaya dito ngayon ang gagawin ko sa aking ubasan. Papatayin ko ang mga halamang nakapaligid dito. Wawasakin ko ang bakod dito. Hahayaan kong ito'y mapasok at sirain ng mga maiilap na hayop. So, pwede rin pala niya na bawiin ang protection niya sa iyo. Ano kaya yung dahilan? No? Bakit babawiin lahat ng Panginoon yung ibinigay niya sa iyo? And number 5, God may allow penalty of our sin. Alam po natin lahat yan. Romans 6:23. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Romans 6:23. God may allow penalty of our sin. Yun ay ang kamatayan. Yun ang ipinaranas niya sa mga taga-Jerusalem dahil sa kanilang pagdidisobey sa ating Panginoong Diyos. Ibinibigay na niya, binubos na niya lahat ng biyaya. Ngunit patuloy silang sumasamba sa mga ibang Diyos-Diyosan. Lagi nilang ini-ignore ang ating Panginoong Diyos, kaya hinayaan niya na mapasok sila ng Babylonian at wasakin, no? At sunugin.
yung bakod ng Jerusalem. Pero, the good news here is, kaya inaalis ng Panginoon dahil gusto niya, hanapin mo siya. Kaya inaalis ng Panginoon dahil gusto niya, lumapit ka. Tingnan niyo ang Jerusalem. Binubuhos na lahat ng biyaya. Hindi na nila pinapansin ang ating Panginoong Diyos. Nung nawasak ang Wall of Jerusalem, mga iba umalis doon dahil ayaw pa nila na mas mapahamak sila. Kaya sa hapong ito, kapatid, I encourage everyone. Sabi nga po kanina ni Sister Lerma, lahat tayo dumadaan sa pagsubok. Pero wag nating hayaan na yung pagsubok na yon, mga problema na yon, ang patuloy na magpa-down sa ating sarili. Wag nating hayaan na yon, ang mga pagsubok at problema na yon, ang dahilan kaya tayo lalayo sa presensya ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Sa story ni Nehemiah, nung nalaman niya, alam niyo po bang ginawa niya? Hindi niya sinisi ang ating Panginoon. Hindi niya na sinabi na, why God? Nehemiah chapter 1, nung narinig niya sa kapatid niya si Hanani na nasa kalunos-lunos na kalagayan ng bayan ng Jerusalem, wala kang mababasa doon sa Nehemiah chapter 1 na why God? Bakit, Panginoon, ganito ang nangyayari sa buhay ko? Bakit, Panginoon, ganito ang problema na ibinigay mo sa buhay ko? Pero alam niyo po ba, ito yung sikreto, mga kapatid. Kung dumadaan tayo sa pagsubok, I would like to congratulate you. Kung dumadaan ka sa matinding pagsubok ngayong hapon na ito, congratulations. Amen. Why? Because revival is coming. Amen. Kung walang pagsubok, walang revival. Ano yung sinabi ko kanina sa revival? Strengthening of something. Kung dumadaan ka sa pagsubok, congratulations, kapatid! Because your revival is coming. Yun ang nakita ni Nehemiah. Kaya nung nabalitaan niya, nakalunos-lunos ang bayan ng Jerusalem, hindi niya sinisi ang Panginoon dahil alam niya, the better is yet to come. Amen. Pero may sikreto, mga kapatid, kung paano natin makakamit yung victory sa pag-aantahin natin sa revival. Nehemiah before the revival. Itong ginawa ni Nehemiah before the revival na pwede rin ninyong gawin. Nung sinabi ni Hanani, kapatid, wala nang Jerusalem. Yung mga naiwan doon, ikinulong na, slave na, wala na yung protection ng bayan natin. Sinunog na yung mga pintuan. Alam niyo po ang ginawa ni Nehemiah. Nehemiah chapter 1 verse 4. Basahin po natin. Sabi po dito, nang marinig ko ito, naupo ako at napaiyak. Ilang araw akong nagdalamhati at nag-ayuno. Nanalangin ako ng ganito sa Diyos ng kalangitan. Verse 5, O Yahweh, Diyos ng kalangitan, kayo ay dakila at nanginginig kami sa takot sa inyong presensya. Take note, ha? Ito yung panalangin niya. O Yahweh, Diyos ng kalangitan, kayo ay dakila at nanginginig kami sa takot sa inyong presensya. Ano yung unang ginawa ni Nehemiah? Sat down and prayed to God. Nehemiah wept before God. Umiyak siya sa ating Panginoon.
matinding pagsubok, saan tayo unang lumalapit? Ano yung unang ginagawa natin pag may mga problema tayo? Mga lalaki, barkada na yan. Pare, diyan ka muna ramigo ko. Gusto kong makalimot sandali. Mga babae, pumupunta sa mga kaibigan. Sinasabi, ultimo, kalit-liitan. Mamaya huwag ka nang magtaka. Alam na ng buong barangay ang problema mo. But then Nehemiah, ang ginawa niya, pumasok siya sa isang silid, umupo, and wept before God. Inilapit niyo muna sa ating Panginoon. Umiyak siya. Umiyak na hindi niya sinisisi. Sabi niya dito, umiyak Diyos ng kalangitan. Kayo ay dakila at nanginginig kami sa takot sa inyong presensya. Oo nga, no? Dumadaan tayo sa matinding problema. Nanalangin ka, pero ang panalangin mo, Lord, kada Sunday andun naman ako. Kada Wednesday, sinasamahan ko naman sina Pastor na sa Balingkan Naway. Andun ako, pag-practice. Pero bakit sa akin mo iniulang yung pagsubok na ito? Bakit nagkaroon ako ng sakit? Bakit nalugi ako sa negosyo? Bakit kami nagkaiwalay? Bakit sinisiraan ako? Ano bang ginawa ko sa'yo? Yung prayer ni Nehemiah, nakita ko number 1. Pinuri niya ang Panginoon. Diba? O Diyos ng kalangitan, kayo ay dakila. Hindi niya sinabi na, wala kang kwentang Diyos. Nilalang mo pa ako para pahirapan. Pero pinuri niyang Panginoon because Nehemiah knows revival is coming. Number 2 na panalangin niya, sabi niya dito, pagmasdan ninyo ako at pakinggan ang aking panalangin. Nananalangin ako sa inyo araw at gabi para sa bayang Israel na inyong lingkod. Inaamin ko pong nagkasala kami sa inyo, ako at ang aking mga ninuno. Andun yung confession. Hindi siya nagpuboy-boy. Lord, ang lalaki ng binibigay kong tithes. Ang lalaki ng binibigay kong offering. Naglalakad ako kahit umulan, kahit mainit. Kasi yung worship celebration namin, 2:30. Kahit na inaantok ako, pumupunta ako. Pero bakit ganito yung nangyayari sa buhay ko? Nehemiah says in his prayer, patawarin mo po kami. Patawarin niyo po ako. Maging ang aking mga ninuno. Andun yung confession. Humingi siya ng pagpapatawad. Hello, mga kapatid. Huwag mong sabihin na malas ang buhay mo. Kung malas ang nangyayari sa'yo. Anyway, walang malas. Awan ting paraswan ni Apo nga malas. Bakit may mga consequence ang nangyayari sa'yo? It's your choice. Pinili mo. Pinili mo ang buhay na yan. Kahit na alam mong mali ang ginagawa mo, pinili mo. Pinili mong magnegosyo na alam mong hindi mo kaya ka bumagsak. Pinili mong magkaroon ng maling kaibigan. Pinili mong magmahal ng ama. Tapos magmamalaki ka sa Panginoon, ginagawa mo lahat.
Naglalab offering ka, naglalab gift ka kay pastor, tumutulong ka sa ministry, pero yung pinipili mo hindi kalooban ng Panginoon. Instead na sabi mo, Lord, ano man ang nagawa ko sa'yo, kaya ako nagkakaganito, patawarin mo ako. Patawarin mo ako, Diyos. Yun ang ginawa ni Nehemiah. Imagine, Wall of Jerusalem, nawasak ang protection. Bayan ng Diyos, nawasak, pero hindi niya sinisi ang Panginoong Diyos. Patawarin mo po ako, Panginoon, sa nagawa namin kasalanan, pati kasalanan ng mga ninuno ko. Dahil alam niya, kaya niloob ng Diyos na wasakin ang Wall of Jerusalem, alam niya yung kasalanan na ginawa niya. Alam niya yung kasalanan na ginawa ng mga ninuno niya. At alam mo din sa sarili mo, na may kalooban ang Panginoong Yesus na ayaw mong gawin. Mas pinipili mo ang kagustuhan mo. Pero kung namulat ka, kapatid, kung namulat ka sa maling ginawa mo, namiris mo, sabi nila sa Ilocano, na ganyan ang buhay mo, congratulations. Your revival is coming. Pray. The wall na magpro-protect ka sa'yo ay prayer. Sabi ko kay Bishop, we need to have a prayer meeting because that is the backbone of the Christian. Backbone of the church. Yung may unity, yung prayer po tayo, Bishop, ang masakit. Kasi yun yung wall natin as a Christian, as a church. Pray. Una kang lumapit sa atin, iiyak mo. Lord, di ko na kaya. Lord, takot ako. Takot ako na magpatuloy. May takot sa puso ko. Sabihin mo kung ano yung nararamdaman mo sa ating Panginoon. Yun ang ginawa ni Nehemiah. Hindi siya nahiya na sabihin kung ano yung nasa puso niya. Pangalawa, Nehemiah before the revival, Nehemiah went and rebuilt the walls. Nehemiah chapter 2, verse 11. Sabi ko dito, dumating ako sa Jerusalem, 3 araw na ako roon ay hindi ko pa ipinaalam kanino man ang ipinapagawa sa akin ng Diyos tungkol sa Jerusalem. Sa gabi ng 3 araw, gumising ako at lumabas ng lungsod na may ilang kasama. Ang tanging hayop na dinala namin ay ang asnong aking sinasakyan. Pumunta si Nehemiah kahit na maganda na yung trabaho niya. Pumunta si Nehemiah kahit siyang pinapagkatiwalaan ng hari na kanyang pinaglilingkuran. At siya yung nag-lead sa mga remnants. Yung mga naiwan doon sa Jerusalem na handang ipagtanggol, siya ang nag-lead para mag-rebuild ang Wall of Jerusalem. Ang nakita ko dito kay Nehemiah, the leadership. Leadership. Tayo ba mga kapatid? Kumusta ba yung pagigitungo natin sa ating mga kapatiran? Lahat tayo nagdaranas ng problema. Pero kailangan yung nagtatapikan tayo sa isa't tapikan na, tapikan, hindi yung huwag niyo akong gayahin. Kasi hindi lang tapik sa akin. No? Tabyog. Mayang people alam nila. Tabyog. Tabyog. Leadership. And I'm proud sa ginawa po ng Ate Vic. Walang hiya. No? Sino pa po dito yung nahihiya na mag-invite po ng kapatiran? Sino yung nahihiya dito na mag-share ng Word of God? Kailangan pakapalan ng mukha. Leadership. Sabi natin, punta, Bishop, Pastora,
tara, puntahan natin si ganito, ganyan-ganyan. Pag-chat-chat ako kay Bishop. Sino po yun? Dati nang umaattend yun, pastora, nakapag-Bible study na rin. Nawala lang sila doon sa church. And now, no, si Ate Vic, si Pastora Vic ay nagiging Nehemiah. Nire-reveal niya yung mga taong nawala. Presence of visitation, prayer, Bible study. Sabi ko, grabe. Nung pag sinasabi ni Bishop na dati nang umaattend, pero ngayon napupuntahan. Pero ngayon ay ipag-pray. Mga kapatid, it's time, no, na i-rebuild din natin yung mga kapatiran na nawala. It's time na magtulungan tayo. We the remnants. Kayo, remnants. Ako, bagong salpak lang dito. Kami ni Sister Lerma, pananabutan nyo yan. Dahil kayo yung mga natira, kami ni na Sister. Ano? Maging sa Balintan Naway. Hindi ako remnant doon. Bago lang ako. Kayo ang remnant. We have to rebuild the people na nawala, na kasama ninyo noon na nagpupuri. Kagaya ni Nehemiah, umuwi siya, kahit maganda ng kanyang buhay, to rebuild the wall of Jerusalem. At hindi niya kakayanin na mag-isa. Kailangan niya ng mga makakasama. Hindi rin ninyo makakayanan. Kailangan niyo ng makakasama. So you have to bring back those people. You have to rebuild their wall of faith, their wall of service sa ating Panginoon ng may unity. Ayaw nyo yun? Mas dadami tayo, mas dadami yung magproprotekta sa gospel na pwede natin ipaghasik, na pwede natin na i-share dito sa lugar ng sabit at sa Balintan natin. Hindi porket umaattend ka na lang. Hindi ka lang tagapunas ng upuan. Uupo ka, nagtangan di may sa ubot mo. Diba? Nagdubli, pinupunas mo na yung upuan. Huwag lang ganun pong ministry natin. You have to arise. You have to walk. You have to speak. Kailangan mo na maging leader sa mga taong nawala. Katulad nung ginawa ni Nehemiah. Naging leader siya sa pagtatag muli ng wall of Jericho. Amen po ba yun, kapatid? Magagawa po ba natin? Amen. Hindi kakayanin ni Pastora Vic, may ibalik yung mga taong yun. Na i-rebuild yung mga taong yun. Kailangan niya kayo. Hindi rin namin kakayanin. Siyempre, magaling mag-share si Pastor. Pastor yan eh. Nag-aaral yan eh. Pero pag kayo ang nag-share, mas nakaka-bless. Why? Pare-pare tayong dinag-aaral eh. Pero you can share the gospel of God. You can share the gospel of Jesus. You can share your testimony at mag-bless sila. Wow! Sister Vilma nag-share kahit hindi siya pastor. Mas ma-amaze sila. Kung nagbisita kami, kayo din ang mag-share. Hawak na nilang pulpito. Hawakan nyo rin sana yung visitation. Maliit na ministry ang visitation para sa inyo. Pero nagagalak ang Panginoon pag gagamitin niya kayo, lalo na sa mga tao na gusto natin, gusto ng Panginoon na makasama natin sa worship celebration. Amen. Number 3, Nehemiah before the revival, Nehemiah went on in spite of opposition. Nagpatuloy pa rin si Nehemiah in spite of opposition. Nehemiah chapter 6.
Nehemiah 6, verse 3, sabi po dito, kaya't nagpadala ako ng mga sugo para sabihin sa kanila, mahalaga ang aking ginagawa rito, kaya hindi ako makakapunta riyan. Hindi ko maaaring ipatigil ang trabaho rito para makipagkita lamang sa inyo. And verse 15, sabi dito, pagkaraan ng 52 araw na paggawa, natapos ang pader noong ika-25 araw ng ika-6 na buwan. Alam niyo po, habang ginagawa nila yung Wall of Jerusalem, may dalawa na opposition. May dalawa na negatibo. Ang laki-laki ng Wall of Jerusalem, matatapos nyo yan. Kayo-kayo lang ang kukunti ninyo, paano nyo marirebuild ang Wall of Jerusalem. Ang daming death threat, ang daming negative para hindi sila magpatuloy. But then Nehemiah continue in spite of opposition. Hindi niya pinansin. Andun na yung mga tatarget sa kanila para lang ipatigil ang paggawa, pag-rebuild ng Wall of Jerusalem. Yung isang kamay niya nakahawak ng sandata, yung isang kamay niya gumagawa, naglalagay ng bricks, gusto lang niya ma-rebuild ang Wall of Jerusalem. Nakita ko dito yung determination ni Nehemiah. Hindi siya nakinig sa mga negatibo. Hindi siya nakinig na hindi ninyo kakayanin. Mga kapatid, sa paglilingkod natin sa Panginoon, we have our own bad past. Sino dito yung maganda na ang buhay before na makilala niya ang Panginoong Yesus? Ako, inaamin ko sa inyo, hindi magandang ugali ko noon. Alam ni Kimi yan, nakangiti na si Kim. Alam ng magulang ko yan. Alam ng mga kapatid ko yan. Alam ng mga kapitbahay ko yan. Alam ng mga relatives ko kung sino si Nestle before na maging pastora. Alam ng mga kaklase ko yan kung sino ako. Nung naging pastora, yan, pastora na yan, di ba ganun siya? Ganun siya noon. Siyempre, hindi ko sasabihin kung ano yung ugali ko noon. Pero si Kim, kilala niya. Kung nakinig ba ako, mag-preach ba? Maririnig nyo ba yung preaching na yung hapon na ito? Kung nakinig ako sa mga negative nila, oo nga, ganun ang buhay ko noon, nakakahiya. Paano kung tumayo ako? Nag-share ng gospel, nag-share ng salita ng Panginoon, tapos sasabihin nila, sinasabi mo yan, ganito ang buhay mo noon. Hanggang ngayon, naririnig ko pa rin yung Pasko. Iminumulto nila yung Pasko. Pero sabi ko, si Satan, ang kilala lang niya sa atin ay yung past natin. Hindi niya alam yung kasalukuyan at kinabukasan. Because Jesus only knows our future. Hindi ang kalaban. Kaya tignan ninyo, pag gusto ninyong magbago, nire-remind ng kalaban kung sino ka sa past mo. At yon, bumabalik-balik ka. Yung preaching natin, Lota, si Pastora Lota, sa Balingkan Naway, gusto mong magbago, pero nire-remind ng flesh mo kung sino ka. Imbis na mag-testimony ka, sasabihin ng katabi mo, oy, testimonies mo na, kapchismosa kayo din. Mangdadadal kayo din, tapos mag-testimony ka. Mamaya, kaya nga ito, nakakahiya sa kanila. Nasaan na yung testimony? Wala na. Nanaig yung sinabi ng kapitbahay mo, na marites ka, naninira ka ng kapwa mo, kaya naiwan na yung pag-share mo, kung ano yung ginawa ng Panginoon sa buhay mo. Kailangan may determinasyon like Nehemiah. Oo, ganito ako ng pasta ko, pero binago na ako ng Panginoon.
I have now the wall of Jerusalem. Faith. Anak ako ng Diyos. Anak ako ni Jesus. Magte-testimony ako. At makinig ka. Sabi mo sa kapitbahay mo. Makinig ka. Sasabihin ko yung Pasko. At sasabihin ko rin kung paano ako binago ng ating Panginoong Jesus. Oy, ni Brother Teddy, agali hallelujah mo ton. Nagtataas-taas na ng kamay ko, partikiro kayo pinili. Tinataas mo noon, bote. Ngayon, hallelujah. Pag nakinig ba si Brother Teddy, andito ba siya ngayon para mag-ali hallelujah? Paano kung sinabi ni Brother Teddy, kaya nga so garod sapay lalaki yan. Sabi sa YouTube, sayang ang tanong. Sayang ang pagkalalaki ko. Sige, hindi ako mapapanan, kababae. Diba? Yung physical mo, ginuyod na kamanan, kipas mo. Ginuyod ka ng kalaban na naman. Nasaan ang hallelujah mo? But praise God, nandito si Brother Teddy. Walang bote. Kamay ang nagtataas para magsabi ng hallelujah sa ating Panginoong Jesus. Oh, si Sister Susana. Noon, bingo ng card ang hawak mo. Ngayon, Biblia. Nakakahiya. Si Kapit mag-ibang-bang ka. Under, Tapos, bagbagan dyan, 316 tatan. Kailangan magkaroon tayo ng determination. Oo, bingo card noon. Ngayon, dyan 316 na. Bible na ang hawak ko. Noon nga yung inawakan kong mic sa gig. Sa bar. Nakakata po ako sa bar. Pero ngayon, mic para sa ating Panginoon. Kumakanta pa rin naman ako para sa ating Panginoon. Kailangan magkaroon ka ng determination. Alam niyo po ang sukat, hindi po ako architect. Galing po ako ng DPWH. Pag naririnig ko po yung na nag-uusap sa bidding yung mga engineer at architect, parang ang hirap-hirap gumawa ng isang building. Pero tingnan niyo ito, basahin ko lang po kung sino po dito yung construction. May mga construction worker po ba tayo dito? Kung wala, pare-para natin hindi maintindihan ito. Pero sobrang lawak at sobrang taas ng ginawa nila sa Wall of Jerusalem. Nasanay matatapos yun ng ilang taon. Pero alam nyo ba, dahil sa determinasyon ni Nehemiah at ng mga remnants, hindi sila nakinig sa mga negative. Yung gagawin nila ng ilang taon, 52 weeks nilang ginawa. Nag-umpisa sila nung araw ng Nisan, sabi nila. Tinanong ko kanina si Pastor kung kailan nag-start ang araw ng Nisan. Kalagitnaan ng March or April. Pero April, sabi ni Pastor. Kung 52 weeks, natapos nila ng 4 months December, natapos na nila ang Wall of Jerusalem. Dahil sa kanilang determinasyon. Sana po, mga kapatid, sa ating buhay Kristiyano, we have to rebuild. Kung alam mo na nawawasak na ang iyong faith, kung alam mo na nawawasak na ang buhay pagka-Kristiyano mo, you have to rebuild the wall of Jerusalem sa buhay mo. Isipin mo nga kapatid kung ano yung nawawasak sa iyo ngayon. Is it a relationship? Is it your business? Is it your health? May sakit ka ba? Na nawawalan ka na ng tiwala sa ating Panginoon? Na bumabagsak yung wall of faith mo? Yung wall of Jerusalem mo?
Iniwan ka ba? Kagaya ko. Iniwan ka ba? Kaya nawawasak na yung wall of faith mo. Yung wall of Jerusalem mo. Baliwala ka na ba sa pamilya mo, sa mga anak mo? Kaya nawawasak na yung wall of faith mo. Yung wall of Jerusalem mo. Or may negosyo ka na nalulugi. May problema ka ba sa school, sa mga estudyante natin? Kaya nawawasak yung wall of faith, yung wall of Jerusalem mo. Think about it, mga kapatid, sa hapong ito. Congratulations. Huwag kang bibitaw. Magpatuloy ka. Kneel down and weep before the Lord. Cry out before the Lord. Magpatuloy ka sa pamamagitan ng panalangin. At ipakita mo sa mga tao kung gaano ka kalakas, kung gaano kalakas si Kristo sa buhay mo. Huwag kang atras. Rebuild the wall of your faith by means of prayer. Rebuild the wall of your faith by means of trusting God. Magkaroon ka ng determinasyon. You cannot fight, but God can fight for you. You cannot won that battle, pero pinagtagumpayan na ng Panginoong Jesus. Matagumpay ka na. All you have to do is rebuild the wall of your faith. Tayo pong lahat ay tumayo. Sabi ko doon sa kanila, I speak Jesus. I speak the name of Jesus. This afternoon, kung ano man yung naiisip mo na nawawasak sa'yo, kapatid, speak the name of Jesus. No? Speak the name of Jesus. Kung marami ka ng mga problema, marami ng pagsubok, speak the name of Jesus. Kung pinupuli ka ng ibang tao, speak the name of Jesus. Kung nawawasak ang pamilya mo, speak the name of Jesus. Kung alam mong natatalo ka na ng kalaban, speak the name of Jesus. And this afternoon, panunutan ko ano yung nawawasak sa inyo, and went before the Lord and rebuild the wall of your faith. Come on, let's sing the song. I speak the name of Jesus. Hallelujah. Shout Jesus from the mountains. Hallelujah. Jesus from the mountains. Jesus in the street. Jesus for my family. Jesus for my family. I speak to holy name, Jesus. Isipin mo kung ano yung nawawala sa'yo. Isipin mo kung ano yung nawawasak sa'yo.
hapon nito, napakaganda yung mensahe ng Panginoon. We must reveal the wall. Ano ba yung wall mo ngayon, kapatid? Meron ka bang broken relationship? Meron ka bang broken family? Meron ka bang sakit sa iyong katawan? This afternoon, sabi ng ating inawit, we speak Jesus over your family. Meron bang pinagdadaanan ng iyong pamilya? Sa hapon nito, speak the name of Jesus over your family. Meron ka bang pinagdadaan ng sakit? Speak Jesus. Because the name of Jesus is healing. The name of Jesus is power. Huwag tayong lalabas sa ating place of worship na ito na hindi natin na-reveal yung wall, yung mga muog, yung mga pader sa ating mga buhay. Meron ka bang sanbalat? Meron ka bang Tobias? Yung mga opposition kay Nehemiah noon, sila Sanbalat at Tobias. Anong sabi nila Sanbalat at Tobias? Hindi nyo kaya yan, hindi nyo matatapos yan. Pero anong sagot ni Nehemiah sa kanila? Kayo, sabi niya, kapag natapos ang muog na ito, you have no portion in this Jerusalem. Sometimes ang kaaway, alam niya broken family ka, alam niya broken relationship ka. So sabi ng kaaway, wala kang karapatang mangaral, wala kang karapatang magturo, because sira ang pamilya mo, sira ang marriage life mo. Pero sasabihin natin, Satan, you have no right. You have no right. Kapatid, sana lalabas tayo sa hapon ito na itayo ang mga buong na yan. When we speak Jesus, ano ba yung pumapasok sa ating isipan? Only 5 liters. But, isipin po natin, yung 5 liters na yan, there is power. There is healing. That name is the name of Jesus. Come on, we shout the name of Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, glory to God. Hallelujah. We shout to the mountains the name of Jesus. Come on, church. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Jesus in the street. Jesus in the darkness away. Oh, glory. Hallelujah. Jesus for my friend. I speak the holy name. Jesus. Hallelujah. Shout Jesus from the mountains.
Hallelujah. Sigaw po natin, Jesus over my family. Come on, sabay-sabay tayo. Sigaw natin, Jesus over my family. Oh, Jesus over my family. Hallelujah. Hallelujah. Sigaw po natin, sabay-sabay, Jesus over my sickness. Come on. Jesus over my sickness. Hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa hapong ito. Lalabas kami sa aming place of worship na ito. Maitatayo ang mga wall na yan, Panginoon. Yes, Lord. Inamin po namin, hindi perfecto ang aming mga pamilya. May mga kasiraan, may mga kapintasan ang aming mga pamilya, Panginoon. But we don't allow that the enemy use yung mga kapintasan, mga kahinaan ng aming mga pamilya upang hindi makapagpatuloy na maglingkod sa iyo, upang hindi makapagpatuloy na magpagamit sa iyo ang bawat isa. Panginoon, sinisigaw namin ang pangalan ng aming Panginoong Hesus na siyang maghari sa aming mga pamilya, Panginoon. Na siyang maghari sa aming mga karamdaman. Na siyang maghari sa aming mga broken relationships. Na siyang maghari sa bawat broken family. Wala sa oras nito na despite sa mga pangyayari niya, Panginoon, still ginagamit mo ang bawat isa para sa iyong kalwalatian, para sa iyong kadakilaan. Panginoon, we pray over our family. Mula po sa bawat miyembro ng aming mga pamilya, Panginoon. Mula sa father side, sa mother side, pinapanalangin namin sila na kayong siyang patuloy na pumilos sa kanilang mga buhay. Kayong siyang patuloy na maghari sa bawat miyembro ng aming mga pamilya, Panginoon. Pinapanalangin namin ang bawat may karamdaman, ang kanilang kagalingan mula sa oras na ito in the name of Jesus. We speak life, God, sa mga taong nawawalan ng pag-asa. We speak life right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, as we depart from this place of worship, hayaan mo na patuloy namin may tayo ang mga pader sa aming mga buhay na yan, Panginoon. Upang sa ganon, patuloy kaming mag-iningas, patuloy kaming mag-aalak, patuloy kami, Panginoon, na kung saan magpapagamit sa inyo. Sa bawat ministry, ikinagkatiwala mo sa amin. Sa bawat miyembro, Panginoon, magpapagamit sa iyong gawain. Salamat sa iyong lingkod na siya mong ginamit sa hapon po ito. Salamat sa kanyang buhay. Ang aming panalangin, patuloy po yung tumilos sa kanyang buhay, Panginoon. Patuloy niyo po siyang pagpalain sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Panginoon, patuloy niyo siyang palakasin, physically, spiritual, and emotionally. Salamat, Panginoon, sa inyong katapatan. We give you all the glory, honor, and praises. In Jesus Christ, may we pray. Amen. Sabay-sabay po natin isigaw, Jesus at the count of pray. 1, 2, 3, Jesus! Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah.